good works. Pinapakita sa modesty yung professing godliness. Pinapakita yung pagkamaka-Diyos. Kaya pinapractice natin yung modesty. Okay, modest apparel. Ano po sa Tagalog? Sa Tagalog. First Timothy 2:9 Tagalog. Yan. Kaya hindi naman na ang mga babae ay magsigayak ng maiging damit na may katimtiman at tinahon. Ibig sabihin, pag nakita ka, may reflect sa'yo na ay, yung babae ito ay mahihil siya. Ano siya? Matino siya. Kagalang-galang, tama. Respeto dahil sa kanyang pananamit. Okay? Ayan. Hindi nang mahalagang niyas ng buhok. Okay? Hindi porket maraming perlas yung buhok niya. Yung mga nauso ngayon na mga mayayaman, di ba yung mga mayayaman? Mga mamahalin talaga yung minsan yung design ng buhok, mamahalin. Pero pagdating sa damit, hindi maayos. Okay, mga artista, di ba po? Ang gaganda ng buhok, pero yung damit, hindi maayos. Okay? Maiksi. Ayan. At ginto o perlas o damit na mahalaga. Okay? Merong yung mga artista, ang mamahal pala ng mga damit na. Yung pangtaas lang, siguro, marabot ng 5,000. Pero ang iksi naman, may mga maiksi, di ba? Yung mga 10,000. Okay? Sabi doon, hindi daw nadadaan yung doon sa mahal. Di ba? Hindi natin pwede sabihin na, Pastor, mahal kong damit ko eh. Bakit hindi ko pwede? Okay? Di ba alin ang mukha kang, kumbaga, mukhang basahan yan basta nakukover yung damit mo. Ay, yung katawan mo. Kaya ng lalaki at ng babae. Amen? Tuloy natin. Verse 10. Kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal. Magpakabanal daw. Amen? Sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Pastor, kailan po yung gagawin yung pagiging modest natin sa sarili? Araw-araw po yan. Okay? Hindi lang tuwing may simba, araw-araw po yan. Lalo kapag tayo ay nasa labas ng ating tahanan. Amen? Pag tayo nasa community natin, dapat pinapakita natin yung godliness. Hello, amen? Amen po ba? Okay. Tuloy po natin yung picture. Yung slides natin. Ang ibig sabihin po ng adorn, yung binasa natin sa 1 Timothy 2, ay kosmeo. The Greek word kosmeo, ibig sabihin, to put it proper order, that is decorate. To put in proper order. Proper order, ibig sabihin, nakaayos. Simula buhok hanggang baba, nakaayos. Amen? Amen po? Nakaayos. Hindi butas. Okay, may uso ngayong mga damit, butas-butas. Hindi less, nakaayos. Okay? So mamaya, papakita ko yung picture ng isang damit na rapat para sa Panginoon. At yung nagpapakita ng godliness. Hindi lang kapag may gawain tayo. Okay? Hindi lang kapag may gawain tayo. Tuloy natin. Okay? So, modest ay, ibig sabihin, kosmios, okay? Well-arranged, seemly. Nakaayos, well-arranged, seemly. Okay? Ibig sabihin, pupunta ka ng church, dapat yung buhok mo, nakaayos din. Kaya hindi sa mga lalaki. Nakaayos. Simula buhok hanggang medyas sa baba. Okay? Pupunta dapat nakaayos. Amen? Hindi pupunta ka ng church na hindi ka pa nakapagsuklay. Pastor, dito na ako, hindi ako na-late. Pero yung buhok mo naman ay hindi nakaayos. Okay? Sabog-sabog. Basak pa. Okay? Dapat sa gawain ng Panginoon, nakaayos na. Kasi haharap na tayo sa Panginoong Kristo. Amen? Ibig sabihin, ano gagawin mo? Sa bahay pa lang, aga ka nagkaganda para sa simbahan, nakaayos ka na. Amen po ba? Okay. Well-arranged. Yung ibig sabihin po ng modest na Greek. Tuloy po natin. Sabi ng Merriam-Webster, modesty
propriety in a dress, speech, or conduct. Yung modesty pala ay hindi lang sa pananamit, sa pananalita rin, at sa pag-uugali. Nakikita yung modesty. Amen? So yung verse kanina, tinutukoy din doon yung hindi lang sa pananamit, kundi sa pagsasalita at maging sa pag-uugali. Dapat nandoon yung pagiging mahinahon. Kumbaga sa babae, mahinhin. Kumbaga sa lalaki, ano yun sa lalaki? Maginoo. Amen? Naintindihan natin? Maayos yung ugali, maayos yung karakter, maayos yung pananamit. Amen? Hello? Amen? So, tuloy natin. Ayan. Ito po yung tradisyonal na kasuotan ng mga Hudyong babae. Yan po yung tradisyonal. Nandito, natatakpan yung kanilang braso, kung maaari yung buhok, tinatakpan nila, pati yung leeg, tinatakpan nila. Okay? So, dito po, pag-aaralan natin kung ano na yung magiging kasuotan natin, lalo kapag nasa church tayo. At hindi na pag nasa church, pag nasa tahanan tayo, dapat, lalo pag lalabas tayo, ayusin din natin yung ating pananamit. Okay? Kasi may mga modern clothes na ngayon na nagagamit natin sa labas. So, tinuturo ko dito para malaman natin na para makita yung godliness sa ating buhay, lalo pag pupunta tayo ng gawain ng Panginoon ng church. Okay? Kung titignan nyo, mahaba hanggang dito yung kanilang altar. Ano ba yung standard ng biblical ng pananamit? Tuloy natin. Next. Ayan, ito naman yung mga kalalakihan, yung traditional. Naka-ano rin sila. Okay? Nakapalda rin sila. Tingnan hanggang dito rin. Tapos nakapal nila yung kanilang ulo o yung kanilang leeg. Okay? Amen? Nasaan sila? Nasa labas sa loob. Nasa labas sila. Ibig sabihin, na pag lumalabas, ang isang Kristiyano, dapat siya ay mayroong ayos na pananamit. Amen? Hindi yung mga maiksi, hindi yung butas, hindi yung mga less. Okay? So, nauunawaan ko, may mga damit pa tayo dito na hindi pa maayos kasi hindi pa natin ito napag-aaralan. Tama? Hindi pa, ngayon pala natin ito napag-aaralan. Okay? Yung mga dati, mga ano lang yun, mga pahaging lang yun. Pero ngayon, ipapractice na natin ito. Kung may damit kayo na hindi gano'n kaayos, pamaya sa makikita nyo, sa susunod, pag bumili kayo, yung the best na. Amen po ba? Okay, so hindi ko sinasabi na i-ganon nyo kagad, kung itapon nyo kagad. Ang ibig ko lang sabihin, lalaki pa naman kayo, di ba? Tama, lalo yung mga bata. Tataba, di ba? Tama? Amen? So, hindi magiging kasukat. Ngayon, pag lipas na yung panahon ng gamit na yun, itabi mo na, and then bumili ka ng bago, pag may pambili, hanapin mo na yung best. Amen? Yung best na yung hahanapin natin. Amen po ba? Okay, tuloy natin. So, hindi ko ibig sabihin na ganun yung susuotin ng lalaki. Pinapakita ko lang na sa panahon natin ngayon, yung pagtakip na ng mga lalaki, ganito na pictura. Hindi na siya yung palda. Okay? Ganito na. Okay, sunod natin yung picture. Ayan. Ito yung modern na kasuotan ng mga Hudyo. Modern na to. Sa panahon natin. Tingnan nyo, ganun pa rin. Hindi na siya mukhang sinaunang tela. Mukha ng bago. Okay? Sa lugar po nila ay mainit. Mas mainit pa sa Pilipinas. Sa Israel. Mainit yan. Okay? So, ibig sabihin, mas mainit pa sa Philippines, dapat mas ba tayo sa kanila? Cover natin yung ating body. Lalo pag nasa labas. Sunod natin. Yan, ito na yung modern na Hudyo. Yan, na rin sila, naka-suit, tapos naka-slacks na rin sila. Yan, hindi na yung katulad ng dati. Ganun pa rin, naka-cover pa rin yung katawan nila. May hat, protection sa init. Okay? Tuloy natin. Ayan. Ito ay Muslim. Nakita kayo ng Muslim, di ba, sa paligid natin?
Magpasang hanggang ngayon, ganyan yung suot nila. Okay? Magpasa hanggang ngayon, ganyan yung suot nila. Pero, hindi sila nagre-reklamo na ganyan yung kanilang kasuotan. Bakit? Kasi sino-cover nila yung kanilang katawan. Okay? At sa batas ng Diyos, kailangan sino-cover yung katawan. Sila, ano lang naman to eh. Kumbaga, nakikuha lang sila sa Biblia, yung mga tradisyon nila. Pero originally, dapat talaga, ganito yung mga kasuotan natin. Nabago lang sa panahon natin ngayon. Ngayon, ang gagawin natin, konti-konti natin kakayusan. Amen? May mga shorts tayo na hanggang dito, palagpasin mo na dito. Hello? Amen? Palagpasin mo na hanggang lagpas tuhod, may shorts na. Pwede mo sinasabi masama yung shorts. Mag-short ka sa loob ng bahay na hanggang dito, sa loob ng kwarto. Pero paglalabas, dapat hanggang dito yung shorts. Cover natin yung ating tuhod. Okay? Sila nga dapat hindi nakalabas yung dito. Dapat hanggang dito talaga. Okay? Ganun sa kanila, sa mga Muslim. At ganun din sa mga Hudyo. Kino-cover nila. Bakit kailangan i-cover? Lalo yung katawan ng mga babae. Sa palagay nyo, bakit kailangan i-cover? Para hindi mabusohan, tama? Ano pa? Yan, para hindi mapaglasahan. Okay? Kasi attraction po ang katawan. Okay? Lalo kapag nilalabas. Natural na may maka-attract. Lalo kapag nilalabas. At titiligan ka at sasabihin mo, ang bastos mo naman. Okay? So, hindi siya bastos. Nilabas mo lang at tinitigan niya. Parang katulad ng isang bubuyog, di ba? Na na-attract siya sa bulaklak. Okay? Ganon din po yun. Kaya dapat, para hindi ma-attract sa'yo, itago mo. Amen po ba? Amen. Itago ang dapat itago. Kung ayaw natin tayo ay ma-bastos. Sunod natin na picture. Ayan. Mga kabataan na Baptist mga Baptist. Sinerge ko. May mga kabataan na maayos yung kanilang pananamit. Di ba? Ayan, mahaba. Okay. Sunod. Ayan. Mga kababaihan din na modern, di ba? Pero ayan, maayos yung kanilang damit. Di ba? Maganda yung kanilang damit. Nakatago yung kanilang katawan. Hanggang dulo, hanggang dito yung kanila. Hindi nakikita yung kanila. Okay? So may basayan na kayo susunod, pag bibili kayo, mga ganyang itsura. Okay? Tago nyo yung girls, hanggang maaari hanggang dito. Yung standard natin. Nakatago yung braso nyo. Okay? Nakatago yung braso. And then, dapat walang balik doon sa kanila. Dapat walang butas dito sa likod. Kung saan mga butas. Okay? Kung nakikita nyo yung neck niya hanggang dito. Okay? Dapat ganyan. Pag susunod, pag bumili kayo, hanapin yung damit yung hanggang ganyan. Tapos yung likod, dapat hanggang ganun din. Okay? Hanggang ganun din. Yung round siya, round. Para natatakpan yung ibang tip-tip natin. Okay? Naintindihan? Amen? Ganun din po sa mga kalalakihan. Kailangan ganun din. Nakaayos. Okay? Huwag maiksi. Sa mga kalalakihan, hindi fitted. Kasi merong mga modern ngayon na fitted. Diba mga fitted na polo. Okay? Hindi po ganun. Dapat yung, ganun din sa kababaihan, hindi dapat yung fitted. Dapat yung lang, medyo nakalus lang. Para hindi bakat yung katawan. Okay? Naintindihan po? Sunod natin. Ayun parang ganyan, isang pamilya. Diba? Na meron silang maayos na kasuotan. Ilalagay ko yan doon sa picture. Mag-print tayo para nakikita ng mga tao kung ano yung dapat natin suot sa bahay-sambahan ng Panginoon. And syempre, para din sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Amen po ba? So, hindi ko sinasabing itapon nyo yung mga damit nyo na mga maiksi kasi hindi pa naman natin ito napag-aralan ng lubos.
Ngayon, sa susunod lang ng pagkakataon, hinihiling ko, pag bibili na kayo ng pananamit, okay, yung ano na talaga, safe na. Amen? Yung nakatago na. Hindi na siya revealing. Amen? Para hindi tayo ma-bastos. Amen? Intindihan? Ganun din sa mga kalalakihan. Lahat po. And then, hinihiling ko ang mga buhok ng lalaki naka one side. Kaya yun yung aking hairstyle. One side. Okay? May bilog, may trimmer, one side ko yan. At ayusin yung gupit. Yung mukhang malinis. Okay? Mukhang malinis. Kung hindi mo one side, bawasan. Kung hindi mo one side, bawasan. Kasi may buhok talagang hindi mo one side. Okay, bawasan. Okay, bawasan. And kung yung bilog, pwede mong i-one side yung buhok. Ayan. Para hindi ka mukhang K-pop. Alam ko mukhang Koreano, pero not K-pop. Mukhang Koreano lang. Okay? Alright. Sige po, punta na tayo sa grupo natin. Punta na po tayo sa grupo na 30 minutes lang po. Para, 11:10 pa lang. 11:10 pa lang. God bless.